Love Serye TV. Magandang araw. Pangarap ng isang fangirl ang mapansin ng kanyang idolo na mahahantong sa isang ipinagbabawal at lihim na relasyon. Lalaban ka ba o magtitiis na lamang na itago ito habang buhay? Tunghayan po natin ang kwentong pinamagatang Billionaire's Playful Engagement. Tunghayan na natin ang unang bahagi. Nagkikita pa rin silang dalawa. Annabelle, napabalyang binuksan ang pinto ng pribadong opisina ni Ellie. Hit-hit buga nito ang sigarilyo. Mababaka sa mukha nito ang matinding galit. Mula sa binabasang kontrata ay napaangat ang tingin ni Ellie. Humigit kumulang ay alam na niya kung sino ang tinutukoy nito. Nitong mga nakalipas na araw ay walang ibang bukang bibig ito kundi ang kanyang kapatid at ang babaeng kinahuhumalingan nito. Bawal manigarilyo sa opisina ko. Saway niya. Subalit tila hindi pansin ang kanyang sinabi. Hindi ko alam kung ano nagustuhan ng kapatid mo sa babaeng yon. Nawala na ba ng panlasa ang kapatid mo pagdating sa babae? Napakalaking insulto sa akin ang ginagawa niya. May panggagalaiting sabi nito. Belle, please, huminahon ka. Tumayo si Ellie mula sa kanyang swivel chair. Nilapitan ito at pilit na pinakakalma. Paano kung hihinahon? Ngayong laman ng bland item, ang kapatid mo at ang babaeng yon. Lalo lamang naging mabalasik ang anyo ni Belle. Sabay itsa sa upos ng sigarilyo. Sa wastebasket, huminga ng malalim si Ellie. Belle San Juan was her talent. Aside from being a manager-talent relationship, Belle was like a sister to her. Nang pumasok ng showbiz ang kanyang nakababatang kapatid, ay naging magka-love team ang dalawa. The two were perfect on screen. Agad na dumami ang fans ng mga ito. Pagtatambalang nauwi sa totohanan. Mas lalong natuwa ang mga fans ng mga ito dahil doon. Saksi siya sa kung gaano naging kasaya ang dalawa sa piling ng isa't isa. Ellie sighed again. Sa kasalukuyan ay 3 buwan ng on the rocks ang relasyon ng mga ito. Look, my brother is not serious with that woman. So there's no need for you to worry about. Mahinahong wika pa rin ni Ellie. Pero kahit siya ay hindi sigurado sa sinabi. Not serious? Who are you kidding me? Belle, nagkahaletse-letse ang relasyon namin dahil sa babaeng yon. Tapos ay sasabihin mong hindi siya seryoso? Hindi siya nakakibo. Naupo siyang muli sa swivel chair. Marahan niyang hinilot ang kanyang sentido. Naiipit siya sa sigalot ng dalawa. At nitong nakalipas na araw ay iba ang nakikita niyang reaksyon nito kapag lumalabas sa mga blood items na may kinababaliwang babae ang kapatid niya. May tendency itong makapanakit. Noong 1 linggo lamang ay inaabutan niya ito sa kondo nito at may hawak na blade. Balak nitong maglaslas ng pulso. Mabuti na nga lamang at naisipan niyang puntahan ito dahil may nakalimutan siyang dokumento sa kondo nito. I will talk to my brother, he said. Do that. Annabelle pagkatapos ay mabilis itong lumabas ng kanyang opisina. Maang niya itong sinundan ng tingin. Noon lamang siya nito na gamitan ng ganoong tono. Ellie sighed again bago kinuha ang cellphone sa drawer. She dialed a number from her phone book. Damn it. Answer the phone. Aniya ng puro ring lang ang kanyang naririnig buhat sa kabilang linya. Nang wala pa rin ang tugon sa kabilang linya, ay padabog na binitawan niya ang aparato. Samantala, nasa may kabanatuan naman si Monching. Kasama nito, si Ori. Tuwing weekend ay nagpupunta roon ng binata upang dalawin siya. Ori and Monching met when the latter had his shooting in their town 3 months ago. Idolo ni Ori ang binata. Bukod doon ay matindi rin ang paghangang iniuukol niya rito. Kaya naman, walang pagsidla ng kasiyahang nadarama niya nang ligawan siya nito. Marami ang nagsabi sa kanya na mga kagaya raw ni Monching na nasa showbiz ay hindi seryoso sa pakikipagrelasyon, lalo na sa tulad niyang ordinaryo at maralita lamang. Pero, inignora lamang niya iyon. Ang mahalaga ay nagkakaunawaan silang dalawa. Sa ngayon ay wala pa namang problema. Maligayang maligaya ang dalawa. Hindi mo ba sasagutin ng telepono? Tanong niya. Kanina pa iyon nagre-ring, subalit nakatingin lamang ito sa screen ng cellphone nito. Monching shook his head. Not that important. He smiled at her.
Then he pressed the silence button. Sandaling naputol ang kanilang pag-uusap nang pumasok ang ina ni Ori na may dalang tray. Magmerendal muna kayo, anang nanay ni Ori. Salamat po. Nakangiting pasasalamat ni Monching. Hindi ka pa ba uuwi? Walang anumang tanong ng ina ng dalaga. Inay, sawata niya. Ang sa akin lamang naman ay baka gabihin siya sa daan. May ipapakiusap nga ho sana ako. Pakli ni Monching. Ano yon? Kung pwede po sana ay dumito po muna ako ng mga kahit 1 linggo. 1 linggo? Nanlalaki ang mga matang wika ng ginang. Kuwan ho kasi inay, wala naman ho kasi siyang ibang appointment sa mga panahong yon, kung kaya sana dito siya sa atin titigil. Si Ori bago tipid ng initian ng nobyo. Ano na lamang sasabihin ng mga tao? Abay kadalaga mong tao'y nagpapatuloy ka ng lalaki. Inay, kasama ko naman ho kayo ni Itay at ni ate. Sansala niya sa sasabihin ng ina. Bahala na nga kayo. Kayo naman ay malalaki na at alam na ninyo ang tama at mali. Yun lamang at pumasok na ito sa kabahayan. Nagkatinginan lamang silang dalawa bago nagkibit balikat. Ang 1 linggong pananatili ni Monching sa bahay nila ay umabot ng 2 linggo. Tila walang katapusan ng kaligayahan ng dalawa. I will talk to Ellie. Sasabihin ko sa kanya na hihinto na ako sa pag-aartista at magpapakasal tayo. Minsan ay pahayag ni Monching sa kanya. Sa palagay mo ba ay hindi tututol ang iyong kapatid sa relasyon nating dalawa? May pag-aalinlangan sa tinig niya. Sa kulang o higit na 2 buwan na relasyon nila ni Monching, ay hindi pa nangyaring na ipakilala siya ng kasintahan sa nag-iisa at nakatatanda nitong kapatid. Mabait si Ate Ellie, kaya lamang minsan ay sobrang pressured sa trabaho, kaya akala mo masungit. Natatawang sabi ni Monching. Pero, mahal kita. Ayun ang importante. Madamdaming pahayag nito bago siya niyakap ng mahigpit. Masaya siya sa sinasambit na iyon ng kanyang nobyo, pero hindi pa rin niya maiwasan ang makaramdam ng takot. Mahal din kita, Monching. Gumanti siya na yakap dito. Kinabukasan ay lumuwas ng Maynila si Monching upang ipagbigay alam sa nakatatandang kapatid nito ang kanilang balak na pakasal. Where have you been? Nagpipigil ang galit na tanong ni Ellie sa kapatid. Kadarating lamang ng huli. Mahigit 2 linggo itong nawala. Ni hindi man lamang ito tumatawag. Kumusta ate? Sa halip ay baliwalang usal ni Monching. Umupo ito sa sofa. Sagutin mo ang tanong ko. Kadarating ko lang. Bukas na natin pag-usapan. Ayun na nga. Kadarating mo lang. That's why I am asking you. You have a phone but you didn't bother to text me. Instead you turned it off. Hinahanap ka sa akin ni Belle. Mahabang litanya ni Ellie. Look ate, I'm sorry kung hindi ako nakapagsabi sa'yo. Pero iyong kay Belle, napabuntong hininga si Monching. Walang dahilan para magsabi ako sa kanya kung nasaan ako o kung ano yung mga lakad ko. Belle is your girlfriend. Pagbibigay diin ni Ellie. Was, siya na lamang ang nagpipilit na may relasyon pa kami. Is it because of that woman? Mariing tanong ni Ellie. Walang kinalaman dito si Ori. Galit na sabi ni Monching. Napatayo ito mula sa sofa. Wala na kami ni Belle nang ligawan ko si Ori. Patuloy ng binata. Pagkabanggit sa pangalan ng nobya ay bahagyang lumambot ang mukha ni Monching. Ano na si Belle? Ang mga fans. Umaasa sila na kayo pa rin. Alam mo naman ng mga fans, selosa sila. Ayaw nilang may iba kang babae na pag-uukulan ng pansin. I'll quit showbiz then. What? Nanlalaki ang mga matang sabi ni Ellie. Iiwan ko na ang showbiz. Ulit nito. Alam mong hindi pwede. Gusto mo bang makasuhan ng breach of contract? Monching sighed. Alright. Anito. Tatapusin ko na lamang ang commitment ko then I'll quit. Yung sa amin ni Belle, hanggang sa harap na lamang yun ng kamera. Yun lamang ang tinalikuran nito, si Ellie. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ellie habang tinitingnan ng kapatid. Isang malaking problema ang natitiyak niyang mangyayari. Alam niyang hindi magiging madali para kay Belle ang desisyong gagawin ng kapatid. Makalipas ang ilang buwan. What? Gulat na tanong ni Ellie kay Belle. Kahit gabi na isinugod siya nito sa bahay dahil sa importanteng sadya daw nito. I am 1 month pregnant. Humihikbing ulit ni Belle. Naguguluhan ang itsura ni Ellie. Hindi makapaniwala sa sinasabi ng kanyang alaga. Papaanong? Remember the night after our premiere night? Parang robot siyang tumango. Nauna kang umuwi nun.
Gusto ko na rin sana na si Mon na ang umuwi pero pinagbigyan niya ako sa wika ko na sabay na lang kaming umalis ng party. And then, hindi namin namalayan ng oras. We got drunk and hindi na kailangan pang ituloy ni Belle ang sasabihin dahil nahuhulaan na niya ang susunod na nangyayari. Wala dito si Monching. Nasa kabanatuan. Pahayag niya. Sa nakalipas na buwan ay naging masunurin sa kanyang kapatid. Pero ang tanging hiling lamang nito sa kanya ay ang tanggapin niya ang pasya nito na pakasalan ng kasintahan nitong nasa kabanatuan. And then she agreed. Wala naman siya magagawa kundi tanggapin ang desisyon ni Monching kung yun naman ay ikakaligaya nito. Kumulimlim ang mukha ni Belle pero sandali lamang iyon at pagkatapos ay ngumiti. Tila ba may maiisip ito. Call him please. Belle begged. Tell him my situation. I'll see what I can do. Ellie shook her head. Kasalukuyang nasa library sina Isa at Monique. Mahabang oras pa naman ang papatayin nila para sa susunod nilang subject kung kaya may nabuti na nilang gawin ang kanilang assignment. Ha? Tanong ni Isa kay Monique nang sikuhin niya ito. Sus, abay kanina pa ako salita ng salita hindi ka naman pala nakikinig. Kunwari may hinampong sabi ng kaibigan sa kanya. Eto naman, tampo ka agad. Ano nga ulit sinasabi mo? Tanong niya. Tama ba? Ito nga ba ang sagot? Tiningnan niya ang librong hawak nito. Pagkatapos ay tumango siya. Thanks, ani Monique. Matapos gawin ang assignment ay iniwan siya. Sandali ng kaibigan upang isauli ang libro. Habang pabalik ito sa pwesto nila ay nakakunot ang noo nito. May problema ka ba? Mahinang tanong nito sa kanya na makalapit ito. Wala pa sa ngayon, sabi niya matapos siya magpakawala ng isang buntong hininga. Pero magkakaroon kapag hindi mo ako sinamahan mamaya. Patuloy niya. Samahan? Saan? Kunot noong tanong nito. Hindi ba't noong 1 linggo ko pa sinasabi sa'yo na may mall tour daw dito? Si James sa SM Bacoor? At mamaya mangyayari yon best. Sus, kailan ba hihinto ang kabaliwan mo dyan kay Jem? Naiiling na sabi nito. Never. Matigas na sagot niya. Nahinto ang pag-uusap nila na sawayin sila ng librarian. Please, best friend, samahan mo naman ako ha. Pabulong na pakiusap niya rito. Pinagsaliko pa niya ng kanyang dalawang kamay. Nangingiting napapailing na lamang ito sa ginawi niya. Anong oras ba yon? Tanong nito makalipas ang ilang sandali na tumingin sa rilong pambisig nito. 5:00. Ang layo naman kasi. Reklamo nito. Bes, please, samahan mo na ako. May himig pakiusap niya. Sa totoo lamang ay 45 minutes ang biyahe mula sa university na pinapasukan nila hanggang sa SM. Pero dahil matraffic ang bayan na kanilang madadaanan, kung kaya aabutin ang biyahe nila ng mahigit 1 oras. Sige na, pakiusap niya. Pagkakataon ko nang makita yung idol ko. Kinikilig-kilig pang dagdag niya. Kung papalari na yun ang unang pagkakataon na makikita niya ng personal ang kanyang idolo. Kompleto siya sa mga clippings at kung ano-ano pang babasahin. Basta nalaroon ang larawan ng binata. Wala siyang pinalalagpas. Kahit nga mga pambalot ng tinapa, basta nakita niyang may larawan doon ng iniidolo ay tinatago niya. O siya sige, sasamahan kita. Pagpayag ni Monique. Salamat, Bes. Nakangiting pakli naman ni Isa. Pero, pagkatapos niyon uuwi na agad tayo. Naman, nakangiting sagot niya. Muli ay sinaway sila ng librarian dahil napalakas ang kanyang boses. Teka, nagpaalam ka na ba sa tiyang mo? Pagkuway tanong ng kaibigan niya. Napangiwi siya bago nagkamot ng ulo. Hindi siya nagsabi sa tiyahin dahil alam naman niyang hindi siya papayagan nito. Bukod pa roon ay katakot-takot na sermon ang aabutin niya sa tiyahin. Ay sus, palatak nito. Yun nga ang isa ko pang hihilingin, maaari bang hindi niya na natapos na sasabihin dahil agad itong tumango na tila ba nahuhulaan na nito ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay napapailing ito bago siya tinapik sa braso. Nakangiting nagpasalamat naman siya sa kaibigan. Naging kainip-inip para kay Isa ang paghihintay ng oras para makapunta sa mall at nang sa gayon ay makita niya na ang kanyang idolo. May aabutan pa kaya tayo? Tanong ni Monique sa kanya. Kasalukuyan silang nasa biyahe patungong SM. Oo naman, may kumpiyansang sagot niya. Matapos ang humigit kumulang na 1 oras na biyahe ay narating nila ang SM. May pagmamadali sa mga kilos ni Isa. Sandali naman, Bes, reklamo ni Monique. Hatak-hatak niya kasi ang kamay nito. Baka mawalan tayo ng magandang pwesto.
Saad niya. Hindi nga nagkabisala ang kanyang sinabi. Pagdating nila sa event center ng nasabing mall, ay halos puno na iyon ng mga tagahanga ng aktor. Mukhang maraming mga baliw sa kagaya mo, JM. Komento ng kaibigan. Sa dami ng tao ay tila hindi yun mahulugan ng karayom. Gwapo at magaling naman kasi si JM. Aniya, na lumingali nga sa paligid. Humahanap siya ng magandang pepwestuhan nila. Saan tayo pupwesto nito ngayon? Nakangiwing tanong niya sa kanya. Ako nang bahala. Nakangising wika niya. Nagtanong-tanong ang mga mata ng kaibigan. Basta kapit ka lang ng maigi sa akin. Mula sa dulong bahagi ng stage ay nakarating sila sa may bandang unahan. Marami ang nagalit sa dalawa dahil nagpumilit pa silang sumiksik. Baliwala naman iyon kay Isa. Ang tanging mahalaga sa kanya ay makita niya ng malapitan ng kanyang iniidolo. Ang galing mo komento ni Monique. Para kay Idol. Nakangising saad niya. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang show. Halos kalahating oras na ang nakalilipas ay hindi pa rin tinatawag si JM. Maraming mga fans na sumisigaw sa pangalan ng aktor. Tila basadyang ang binata lamang ang hinihintay ng mga ito. Ladies and gentlemen, eto na ang pinakahihintay ninyong lahat. Masiglang pahayag ng MC. Tilian ng mga tao, kabilang na si Isa sa humihiyaw. No other than Laika Buena, anang MC. Nagpalakpakan pa rin ng mga tao nang lumabas ang aktres na walang iba kundi ang ka-love team ni JM. Si Isa naman ay dismayado at hindi maipinta ang pagmumukha. Hindi naman kasi ang aktres na iyon ang hinihintay niya. Sa katunayan nga ay nagtataka siya dahil hindi naman nabanggit na kasama sa mall tour na iyon ang aktres. Updated yata siya kaya alam niya yon. Pero malay ba niya kung surprise guest ng binata ang ka-love team nito? Anyway, hindi naman importante kung sino pa. Ang mga kasama niya roon, tanging ang huli lamang naman ang importanteng makita niya. Sigurado ka ba na darating si JM mo? Naiinip na tanong ni Monique na makalipas ang kalahati pang oras ay walang JM pa rin na ipinakikilala ang MC. Oo naman, I am sure as I am standing here. Hindi naman kita yayakagin dito kung wala si JM ko no? Aniya sa kaibigan. Na siyang totoo naman. Hindi siya mag-aaksaya ng pamasahe at effort kung hindi naman pupunta doon ang kanyang idolo. Sa bagay, kibit-balikat na wika nito. Si JM Santiago na, hiyaw ng mga crowd. Tulad ni Isa ay naiinip na rin ng ibang fans ng binata. Nakita ni Isa ang ginawang pagsenyas ng MC mula sa kasama nitong nasa backstage. Naiinip na ba kayo? Tanong ng MC. Gusto niyo na bang makita ang idol nyo? Hindi magkamaya ang mga fans sa pagsagot ng oo. And now, ladies and gentlemen, heto na ang pinakahihintay ninyong lahat. Hiyawan ng lahat. Ang idolo ko, ang idolo nyo, at idolo nating lahat. Walang iba kundi si JM Sanchez. Mula sa backstage ay nakangiting lumabas ang aktor. Tilian ng mga naroroon. Siyempre pa ay isa si Isa sa mga tumili. Bes, grabe ka ha. Natatawang komento sa kanya ng kaibigan. I love you JM. Hiyaw ni Isa na hindi pinansin ang sinabi ng kaibigan. I love you too. Nakangiting sagot naman ng aktor na tumingin pa sa gawin niya at binigyan siya ng isang kindat. Halos himatayin naman siya sa isinagot at ginawi ni JM. Ilang sandali pa ay pumailan lang ilang malamyos na musika. Lalong hindi magkamaya ang mga fans ng sabayan nito ang malamig na tinig ng binata. Oh, tulala ka na dyan, siko ni Monique sa kanya. Paano ba naman ay nakasiklop na ang kanyang mga kamay habang titig na titig kay JM? At abot yata sa magkabilang tenga niya ang kanyang ngiti. Hays, grabe na to bes. Lalo yata ako nai-inlove kay Idol. Kinikilig pa na pakli niya. In all fairness bes ha, maganda palang boses ng idol mo na yan. Anito. Naman, sobrang talentado talaga ang idol ko na yan. Kinikilig na pagsang-ayon niya. Nang matapos ang kanta ay nagkaroon ng ilang mini-games. So, okay, anang MC, magkakaroon muna tayo ng isang mini-game. At kung sinong mananalo ay magkakaroon ng magandang premyo mula sa inyong idol. The crowd gone wild. At kabilang si Isa. Sa may mga pinamakalakas ang tili. Grabe si ate kumakatilit. Tila ba wala ng bukas. Anang MC na siyang tinutukoy. So, talaga bang idolo niyo si JM? Tanong ng MC. Oo, parang iisang taong sumagot naman ng mga fans. Alright, sa game na to ay malalaman natin ngayon kung gaano niyo kamahal si JM. Actually, it's part of the moment lamang ang game na to. Dahil gusto kong bigyan ng kasiyahan ng isa sa mga tagahanga ng aking kaibigan. Anang MC na pili ang kinindatan ng aktor. Parang gusto ko yatang kabahan sa naiisip mong pahulo na yan.
JM cracked jokingly. Oh well, kayang-kaya mo naman pagbigyan ng kung sino man ang mananalo eh. Ano ba ang makapaglilingkod ko sa magiging winner? JM asked. Hindi mawala-wala ang ngiti sa gwapong mukha nito. The MC laughed teasingly then. A one-night stand with you. Tilian ng mga naroroon. Maging ang aktor ay napahalakak ng tawa sabay sabi ng, wow. Sus, at natuwa naman ng mga kababaihan. Pakengkoy na sabi ng MC. So heto na, hindi ko na kayo bibitinin pa. Kung sino sa audience na naririto makapagdadala ng 3 o hanggang 5 clippings na may larawan ni JM, ay mangyaring umakyat lamang po rito sa stage. Unahan po ito. Mas maraming clippings, mas mabuti po para siguradong kayo ang mananalo. Nagkagulo ang mga fans. Meron ka bang dala? Tanong ni Monique sa kanya. Mabuti na lang best na dala ko. Impit niyang sabi na hindi maitago ang pagkakilig. Mula sa backpack na dala niya ay may kinuha siya roon pagkatapos igumiya siya patungong stage. Oh wow, may dala si ate ha. Nakangiting saad ng MC. Halika rito ate. Anong pangalan mo? Isa po, but you can call me Iz. Nakangiting sagot niya. So, Iza, please, hand to me your clippings. Anang MC. Agad naman niya iyong iniabot. Isang binder yon. Natawang MC lang iabot niya ang binder. Wow, isang binder talaga ang dala ha. You know what? Mga kaibigan, this game is very unusual. At hindi lahat ng mga fans ay may bit-bit-bit-bit na mga clippings ng kanilang idolo para lamang manood ng mall tour ng kanilang idol. Pero nakakatuwang talagang may naka-diehard fan tulad nitong si Isa. I guess we have a winner. Kahit ba makapagdala ang iba, ikaw na rin ang girl, ang mananalo dahil isang binder to. Kakaiba ka ate, anang MC sa kanya. Ang lapad ng pagkakangiti niya. Lalo't katabi niya ngayon ang malapitan ng kanyang idolo na matamis ang pagkakangiti sa kanya. Pigil-pigil niya ang sariling yakapin ito. So JM, anong masasabi mo kay Isa? Baling ng MC sa aktor. Well, hindi ako makapaniwala na may katulad niya na sobrang mahal ako. Sagot ni JM na inakbayan siya. Nagmistula siyang kitikiti dahil sa sobrang kinikilig. Hindi na rin niya mapigilan ang sarili at ikinawit niya ang isang kamay niya sa bewang nito. Aba, mabilis ka Isa ha, natatawang komento ng MC. So, Isa, handa ka na bang makuha ang premyo mo? Naman, kinikilig na sagot niya. Swerte mo Isa dahil nagkaroon ka ng chance na mahawakan ang abs ng idol mo, sabi ng MC. Halos magtatalon siya sa sobrang excitement. Ang mga fans naman ay nagkakagulo. May mga sumisigaw na swerte daw siya. JM, ready ka na ba? Ngiti ang isinagot ni JM pagkatapos ay inalis nito ang nakabotones na polo nito. Habang ginagawa nito iyon, ay hindi magkamaya ang mga fans sa pagsigaw. OMG, hayan ang abs ni JM. Anang MC na kinikilig. Kilig na kilig si Isa. Nang tuluyan na yang ilapat ang kanyang kamay ay malapad na dibdib ni JM ay halos magtatalon siya sa sobrang tuwa. Lalo nagtilian ang buong crowd. Natatawang sabi ni JM. Anong pakiramdam Isa? Sobrang saya. Hiyaw niya. Nagustuhan mo ba ang premyo mo? Nakangiting tanong sa kanya ni JM. Sobra. Kinikilig na sagot niya. Maraming salamat Isa. Anang MC sa kanya. Bago tuloy ang bumaba ng stage si Isa ay isang halik sa pisngi ang ginawad sa kanya ni JM. Inggit kayo no? Tanong ng MC sa crowd. Game. Game pa uli. Sigaw ng ilang fans. The MC laughed then. Sige, magkakaroon pa tayo ng game. Tilian ng mga fans. Iyon ay sa susunod na mall tour ni JM. Tila iisang taong nanlumo ang mga fans. Huwag na kayong malungkot dahil marami pa namang pagkakataon. Meanwhile ay muli nating pakinggan ang magandang tinig ng ating idolo. Handa na ba kayo? The crowd said yes. Are you ready, JM? And JM nodded. Mga kaibigan, muli po nating ibinibigay sa inyo ang inyong idolo, JM Sanchez. Muli ay pumailan lang ang palakpakan at sigawan. Nang matapos ang kanta ay nagpasalamat ng aktor sa mga fans nito na dumalo sa mall tour. Gusto pa sanang lapitan ni Isa si JM kung makapag-selfie sila ng kanyang idolo, subalit hindi na siya pinayagan ni Monique. Masyado na raw kasi silang gagabihin sa pag-uwi. Sa sobrang tuwa kasi niya kanina ay nakalimutan niya magpa-picture kasama ito. Sakay na sila ng jeep pa uwi ay parang wala pa rin sa sarili si Isa. Nasa isip niya pa rin na naganap na game kanina. Pakiramdam niya ay nakalutang pa rin siya sa alapaap. Hoy, okay ka lang bes? Wika sa kanya ng kaibigan. Hoy grabe bes, ang saya-saya ko. Kinikilig na sagot niya. Hindi halata bes. Natatawa at naiiling na saad naman ni Monique.
Grabe talaga, hindi ko akalain na mahahawakan ko ang abs niya. Nasisiyahang sabi niya. Hindi na ako magtataka kung mapanaginipan o pa ang nangyari kanina. Kinikilig lamang siyang napangiti. Sasama pa ba ako sa inyo? Makalipas ang ilang sandali ay tanong ni Monique sa kanya. Tumango siya. Kailangang kasama niya ang kaibigan si Monique na magpaliwanag sa tiyahin kung bakit ginabi sila ng uwi. Kung hindi, malalagot siya. Nasaan na ba si Isa? Tanong ni Aling Lina na anak nitong si Laika. Hindi pa po umuwi, Nay, sagot ni Laika. Away pasado 8:00 na ah. Ani Aling Lina na tumingin pa lamang sa orasan na nakasabit sa dingding. Kadarating lamang nito mula sa pwesto nito sa palengke. Baka po may tinatapos lamang pong project, anang anak. Narito na po ako, sagot ni Isa pagkabungad na pagkabungad sa pinto. Bakit ngayon ka lang? Malakas na tanong ng tiyahin. May tinapos lang po kami ni Monique sa school, sagot ni Isa na nilingon ng kaibigan. Halat magbihis ka na at pagkatapos ay maghain ka na. Dito ka na kumain, Monique. Baling ni Aling Lina kay Monique. Naku, hindi na po, Aling Lina. Maghihintay rin po kasi sa akin si Impong Sela. Tanggi naman ni Monique. Ang tinutukoy nito ay Impo, ay ang lola niya. Bago umalis si Monique ay muli nagpasalamat si Isa sa kaibigan.